Uy, kumusta? Handa na ba kayong maghimay ng isa na namang napakayamang bahagi ng ating kasaysayan? Pag-uusapan natin ngayon ang pamosong probinsya ng Cavite. Siyempre, kilala natin ito bilang duyan ng kalayaan ng Pilipinas, di ba? Isang rehiyon na hubog sa apoy ng revolusyon at literal na matapang nakatayo bilang tagapagbantay sa bukana ng Manila Bay. Pero teka, naitanong nyo na ba sa sarili nyo kung bakit nga ba Cavite ang isinunod na pangalan sa duyan ng ating kalayaan? Kasi alam nyo, hindi tulad ng maraming lugar sa bansa, ang pangalang ito ay hindi galing sa isang mataas na rangko sa militar. Wala ring kinalaman dito ang pagbibigay-pugay sa isang hari ng Espanya. Sa halip, galing mismo ito sa isang sinaunang hugis ng lupa. Isang heografiya na maniwala man kayo't sa hindi, direktang humubog sa ating buong kasaysayan. Okay, let's dive into this. Balikan natin ang sinaunang nakaraan. Ito yung panahon bago pa man tumuntong ang mga barko ng mga eksplorador na Kastila sa ating mga dalampasigan. Isipin nyo na lang kayo yung mga sinuunang Tagalog noon. Nakatayo kayo sa baybayin at nakikita nyo ang isang mahabang piraso ng lupa na nakausli papunta sa mismong dagat. Isang likas na kamanghamanghang tanawin, tama? Tinawag nila itong tangway. Simpleng-simple, ito ay isang sinaunang salitang Tagalog na ang literal na ibig sabihin ay peninsula. Ito yung naging pinakaunang pagkakakilanlan ng lugar para sa ating mga ninuno. At this brilliantly illustrates kung gaano katalino at kaobserbatoryo ang ating mga ninuno. Kasi bukod sa tangway, ginamit din nila ang salitang kawit. Bakit kamo? Subukan ninyong i-imagine ang lugar mula sa itaas, bird's eye view kumbaga. Makikita nyo na yung makitid na dila ng lupa ay nakapulupot papasok sa Manila Bay. Para siyang isang higanting likas na fishhook. Talagang kuhang-kuha nila yung itsura, di ba? So, paano naging Cavite ang kawit? Well, nagbago ang lahat nang dumating ang mga eksplorador ng Kastila at nagkaroon ng, let's just say, isang malaking lost in translation moment sa dalampasigan. Let's move to and see how this builds. Nakakatuwa kasi para lang itong isang makasaysayang laro ng telephone. Nang magtanong ang mga Kastila kung ano ang tawag sa lugar, sumagot ang mga lokal ng kawit. Pero dahil sa kaibahan ng wika, ang pagkakarinig ng mga dayuhan sa kawit ay naging kawit. Nakalaunan ay naging Cavite. Dahil lang sa simplang hindi pagkakaunawaan na ito sa pandinig, Cavite na ang opisyal na naitala nilang pangalan para tukuyin ang Daungan at buong peninsula. Ngayon, tingnan natin ang pinatungguhan ng dalawang salitang ito. Sa paglipas ng maraming siglo, yung maling pagkakarinig na salitang Cavite ay lumawak ng lumawak. Mula sa pagiging pangalan ng Daungan, nasakop na nito ang buong probinsya. Ang wild, di ba? Samantala, ang orihinal na bayan sa loob ng kalupaan ay nanatiling tapat sa mga ugat nito. Kaya naman hanggang sa kasalukuyan, buo pa rin nating tinatawag ang makasaysayang bayang ito bilang kawit. Right, so lilipat na tayo sa mas malawak na epekto nito. Paano ba naging nakaangkla sa kasaysayan ng buong Pilipinas ang perpektong na pangalan ng daungan ito? Now, what's really interesting about this slide is kung paano ginawang napaka-pivotal ng mismong pisikal na heograpiya nito sa loob ng maraming siglo. Parang isang puzzle piece na literal na ginawa para sa kasaysayan. Yung mismong hook na yon, nagsilbi itong ligtas na kanlungan para sa mga sinaunang barko mula sa iba't ibang panig ng mundo. Naging natural na tagapagbantay din sa pasukan ng Manila Bay. At isipin nyo, ang saklaw ng impluensya nito ay umaabot mula sa makasaysayang isla ng Corregidor hanggang dun sa malamig at matataas na kabundukan ng Tagaytay. Bakas na bakas ito sa ating timeline. Mula pa noong sinaunang panahon, ginagamit na ng mga pre-colonial traders ang proteksyon ng hugis kawit na daungan nito. Fast forward sa 1614, formal nang itinatag ang lalawigan. At pagdating naman ng 1898, well, alam na natin yan, dito sumibol ang mga magigiting na bayaning literal na humubog sa ating mga kalayaan. Kaya mula sa mga dayuhang mga ngalakal hanggang sa mga revolusyonaryong Pilipino, solidong nakakapit ang pangalang Cavite bilang ating makasaysayang angkla. So, the crucial point is, mula sa pagiging isang natural na kawit na sumalubong sa mga barko ng mundo, hanggang sa maging pugad ito ng tapang ng mga revolusyonaryo na lumaban at humubog sa ating kalayaan, na natiling mahigpit ang kapit ng Cavite sa anyang pamana. Kaya iiwan ko sa inyo ang katanungang ito,
Ang Cavite ba ay isang perpektong pangalan para sa isang lupain na humuli at umangkla sa mismong asaysayan ng kalayaan ng ating bansa? Ano sa tingin nyo? Maraming salamat sa pagsama sa paghihimay natin ngayon. Huwag kalimutang i-follow kami para sa marami pang ganitong malalalim na pagsusuri sa ating kasaysayan. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at i-on ang notification bell para sa iba pang alamat at kwentong bayan. I-share mo rin ito para mas marami pang Pilipino ang makaalala ng kagandahan ng ating mga kwento.